Hello YouTube! Ako si Gerald at welcome to Trips ni Jer. I love traveling and feeling ko panahon na rin para simulan ko ang pagva-vlog ng mga trips ko. Kaya naman for my first travel in 2026, samahan niyo ko dito sa Boracay. This trip started at Clark International Airport. I took the 4:30 PM flight papuntang Katiklan kaya expected ko na rin na medyo gagabihin tayo. After about an hour, finally, touchdown tayo sa Katiklan Airport. Since gusto kong less hassle ang travel, nag-avail ako ng Boracay iPass. Basically, package na siya for transfers and terminal fees kaya hindi mo na kailangang maghanap pa ng sasakyan na isa-isa. So paglabas nyo ng airport, diretso lang kayo dito sa booth na to at ipakita ang iPass QR code nyo. Bibigyan nila kayo ng ticket para sa tricycle papunta sa Katiklan Port kung saan tayo sasakay ng bangka papuntang Boracay Island. Kuya, iPass tricycle. Sa pinakaunang flight. Okay. Pinakauna po. Tapos ibigay ko lang ito na kuya. Visit ka doon sa pagkakita. Okay, thank you. Dito po kuya. Solo siya. Solo lang po. Since included na sa iPass ang transfer, hindi na tayo magbabayad. Ipapakita niya na lang ang ticket sa driver. Mga 5 minutes lang ang biyahe papuntang port. Pagdating sa Katiklan Port, pumunta lang sa terminal gates at hanapin ng iPass booth for verification. Pag nascan na ang QR code nyo, proceed na kayo sa boarding dock para sumakay ng ferry or bangka papuntang Boracay. By the way, kokolektahin pala nila itong seat number card. So make sure, ready lang siya. So heto na nga, medyo ginabi na tayo sa biyahe. Pero okay lang yan dahil exciting pa rin. Around 10 to 15 minutes lang naman ang biyahe from Katiklan Port to Cagban Port, which is the main entry point ng Boracay Island. At sa wakas, nandito na tayo sa Boracay. Kasama na rin pala sa iPass yung land transfer ko from Cagban Port to my hotel via hop-on hop-off bus or ho-ho bus kung tawag nila rito. Kaya mas naging smooth talaga ang travel from the port to my hotel. So ito no, kadarating lang natin dito sa aking hotel at ito yung room natin. And I got it for only 4,700 pesos. At may kasama itong breakfast. So, di ba? If naghahanap kayo ng murang hotel dito sa Boracay, so you might want to consider this hotel. Simple lang ang room pero malinis at kompleto naman sa essentials. So eto, room tour tayo. So ayan, meron siyang maliit na table attached dito sa closet. Plus may lagayan din ng tubig. Refillable pala yung drinking water sa kitchen area ng hotel. So ito, may queen size bed na komportable naman. May towels, TV, free instant coffee, toiletries like soap at saka shampoo. May cabinet para sa mga gamit at damit. May mini refrigerator na napaka-importante kasi syempre mamimili tayo ng pagkain at ilalagay natin dyan para makatipid, di ba? At syempre ito naman ang bathroom.
So after nating makapagpahinga ng konti, so lumabas tayo dahil gutom na talaga ako. At eto, napadpad tayo dito sa may food festival and seafood market kung saan sobrang daming pagpipili ang pagkain. May acoustic performances, may live bands, at may fire dance shows pa, kaya sobrang lively ng vibe dito sa gabi. At ito na nga ang in-order ko. Sabi nila lechon kawali raw ito, pero bakit parang pork chop? At medyo napawawa ko sa presyo kasi around 500 pesos siya. So, ito talaga, nasa Boracay na talaga tayo. Welcome to Boracay talaga. At ayun nga, matapos ng ating napakamahal na dinner na hindi naman ganun kasarap. Naglakad-lakad muna tayo dito sa may White Beach area. And then, may nadatnan tayong live band dito, no? Malapit sa Boracay Uptown. At parang mukhang may regular live music naman dito. Kaya kahit nasa labas ka lang, pwede kang tumambay at pwede kang manood. And now, welcome to my first morning dito pa rin sa Boracay. At ito pala ang itsura ng tinutuluyan ko sa umaga. At ngayong araw, maglalakad tayo around White Beach kung saan located ang stations 1, 2, and 3. Ang hotel natin ay nasa boundary lang ng station 2 at 3. At ang pinakagusto ko rito, walking distance lang siya from the beach. Siguro mga 200 to 300 meters away. Malapit din siya sa La Carmela de Boracay. So tara, maglakad-lakad tayo at tingnan kung ano ang pwede nating gawin dito. So habang naglalakad, mapapansin mo talaga na napakarami ng souvenir shops, restaurants, cafes at activities. Kahit saan ka pa tumingin, dito sa may White Beach yan. Pero honestly, the moment na nakita ko yung beach at yung famous white sand ng Boracay, grabe, ibang level pala talaga. So, gets ko na kung bakit paulit-ulit siyang napapasama sa listahan ng mga best beaches in the world. Yung tubig sobrang linaw, tapos yung sand parang sobrang pino talaga. So, ayun. Boracay is located in Aklan and kilala siya hindi lang sa White Beach kundi pati na rin sa nightlife, water activities, sunsets, at syempre hospitality ng mga lokal. Pero kahit ilang beses mo makita sa pictures online, iba pa rin pag actual mo siya makita. Habang patuloy lang tayo sa paglalakad, parang eto na, nakita ko na ang first activity natin. Henna tattoo. So, syempre, go tayo dyan. Sabi kaya natato tayo kay Kuya. Hinanto kayo ma'am, hinatato. Yes sir, hinatato. So isasakot din natin yan lang. So, katatapos lang nating magpa-henna tattoo. Now, nasa station 1 tayo. Dito sa may Astoria Hotel. Dito sila
Ito yung meeting place ng mga may activities. Tapos dyan sila, especially yung mga may water activities. So ito na, after nating magpahinga tattoo, tuloy tayo sa lakaran. At finally, nakita ko na rin, ito na, in person, ang Willis Rock. Isa ito sa pinaka-iconic landmarks ng Boracay. Makikita mo rito ang isang small rock formation with a grotto on top dedicated to the Virgin Mary. Madalas, ito ang isa sa most photographic spots sa isla, lalo na kapag low tide. Okay, this time susubukan naman natin ng Crystal Kayak experience. Kasi ayun lang muna ang kaya ng budget natin ngayon. So around 300 pesos siya. Tapos may kasama ng mini photo shoot for around 15 minutes. Ang problema lang, parang wala akong matinong pose. Parang hirap na hirap si kuya na kumuha ng magandang angle sa akin. Pero okay lang. At least na-try natin, di ba? So after nun, syempre gutom na naman tayo dahil sa kalalakad natin. Na mabuti na lang at may shawarma shop dito. So budget traveler meal muna tayo today. Next time na yung social na restaurants. Since medyo pagod na rin tayo, sumakay na ako ng e-trike pabalik sa hotel. Hindi ko alam kung e-trike ba ang tawag dito o tuk-tuk. Pero yun na yun, e-tricycle. Basta ito yung isa sa pinaka-affordable na ways para makalibot around Boracay. Pero sa next vlog, ipapakita ko naman ang isa pang mode of transportation dito sa isla. So abangan nyo lang yan. After makapagpahinga, lumabas ulit ako para pumunta sa D-Mall. So malapit lang yung hotel natin sa dito sa Station X. Ito yung Station X. So, D-Mall is basically one of the main commercial areas here in Boracay. Dito man makikita yung iba't ibang restaurants, souvenir shops, cafes, convenience stores, at kung ano-ano pang pwedeng gawin or bilhin. Walking distance lang ito from where I stayed, so around 5 to 10 minutes lang ang layo nito. At dahil nagtitipid nga tayo, banana Q at mangga muna ang merienda natin. So makikita mo ito dito sa may bandang D-Mall lang din. So mura na, masarap pa. And later that afternoon, inabangan ko naman ang sunset dito sa White Beach. And wow, ibang klase talaga. I have no words. At dito ko na-realize kung bakit sobrang daming bumabalik talaga dito sa Boracay. Ang ganda ng sunset, ang relaxing ng vibe, at parang ang sarap lang huminto muna at namnamin yung moment na narito ka. Wow! So, ayun na lang muna for today, and thank you so much for watching until the end of my first ever vlog. Sobrang na-appreciate ko kung hanggang dito sa part ng video ay nandito pa kayo. So, habang nandyan ka pa,
Please let me know in the comments kung anong nagustuhan mo sa first ever vlog ko, and syempre, don't forget to like and subscribe at magkita-kita tayong ulit dito lang sa Trips ni Jen.